topic natin about stewardship sa ating core values, ay sususugan natin yung whole month of September para pag-usapan naman yung financial stewardship, though may kasamang management as well. So yun yung pong mga bagay na ating pag-usapan. And today ay ating titingnan ang Old Testament na kwento, lalo na po sa panahon ni Hari David in the last part ng kanyang pagiging hari. At matatagpuan natin yung ating pong text for today doon po sa 1 Chronicles chapter 29 verse 1 to 9. Do yung the whole chapter, yung ating pong makikitang pag-uusapan at I choose lang po yung verse 1 to 9 sa ating readings for today. Pwede po ba tayo na tumayo lahat as we read this particular chapter? 1 Chronicles 29 verse 1 to 9. Sa NIV version, I'll be reading ito pong passage natin today. Then the King David said to the whole assembly, "My son Solomon, the one whom God has chosen, is young and inexperienced. The task is great because this palatial structure is not for man, but for the Lord God. With all my resources, I have provided for the temple of my God. Gold for the gold work, silver for the silver, bronze for the bronze, iron for the iron, and wood for the wood, as well as onyx for the sittings, turquoise, stones of various colors, and all kinds of fine stone and marble. All this is in large quantities. Besides my devotion to the temple of my God, I now give my personal treasures of gold and silver to the temple of my God. Over and above everything, I have provided for this holy temple 3,000 talents of gold, gold of Ophir, and 7,000 talents of refined silver for the overlaying of the walls of the buildings. For the gold work and silver work, and for all the work to be done by the craftsmen, now who is willing to consecrate themselves to the Lord today. Then the leaders, families, and the officers of the tribes of Israel, commanders of thousands and commanders of hundreds, the officials in charge of the king's work gave willingly. They gave toward the work of the temple of God 5,000 talents and 10,000 darics of gold, 10,000 talents of silver, 18,000 talents of bronze, and 100,000 talents of iron. Anyone who had precious stones gave them to the treasury of the temple of the Lord, in the custody of Jehiel, the Gershonite, and the people rejoiced at the willing response of their leaders. They had given freely and wholeheartedly to the Lord. David the king also rejoiced greatly. Mananayin po muna tayo. Dakilang Panginoon, sa aming buong kapanahunan ay nahaharap kami bilang isang bansa sa marami pong mga controversial issues, lalo na po sa aming pong kabangyaman na nakikita namin na talaga hong nakorap in a way at hindi talaga naging totoo yung mga leaders namin, mga nakahatas na mga gampanin para sa pagsasaayos ng aming pong infrastruktura at maging doon sa tinatawag namin flood control project. At sa aming nakikita ay talaga hong hindi na naging tapat at yung kanilang buhay bilang mga leader ay hindi naging good example in a way. Pero ngayong umaga, tulungan niyo po kami na makita rin namin bilang good stewards. Hindi lang siguro sa aming pong mga talento, even the treasures, o yung mga bagay na pwedeng mayroon kami, ay magsimula doon yung tamang pagmamanage at magiging totoong katiwala. Ay kilala namin na ikaw ang may-ari ng lahat. You are the source of everything, even our life, Lord, sa iyo nang galing. Pero tulungan niyo rin po kami ngayong umaga, makita namin yung mga
mga prinsipyo na magiging gabay sa aming pagiging good stewards, lalo na po sa pagpapatuloy ng aming paglilingkod para sa iyo pong kaharian. Either inside the church or outside the church involvement, makita namin na kami ay iyo pong mapagkakatiwalaan. And today, we ask the Holy Spirit to speak to us. Sa aming pong pag-aaral, makita namin yung iyo pong pagkilos din sa aming kalagitnaan. Nagkatiwala namin sa iyong lahat ito sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So our topic for this particular text na ating tinignan is Great Vision for God's Great Word. Ulitin nga po natin. Great Vision for God's Great Word. Meron pong isang nagsabi, na sabi po niya, vision is the ability to see what others cannot see, to believe what others cannot believe, and to do what others are afraid to do. Bago natin tignan itong takbuho ng kwento at makita natin yung mayroon po akong 4 na tinignan na mahalagang bahagi dito po sa ating topic for today. Una, kung titignan natin, ang kwento pong ito ay mga last part ng bahagi sa buhay ni David bilang hari sa Israel. At kung titignan natin yung historical background, ay inihahanda po niya, hindi lamang si Solomon, kundi inihahanda rin po niya ang Israel, paano sila magiging bahagi sa napakalaking vision. Yan nga po ay yung pagtatayo ng templo. Itong Chronicles, the First and Second Chronicles ay ang sabi ng mga Bible scholars ay ang traditionally author nito ay si Ezra, hindi po si Ezra Aplacador, kundi si Ezra na isang scribe at tagapagsulat din ng panahon na yon. Siya po yung panahon ng exile ay around 450 to 400 BC. Ay siya po yung ginamit ng Lord para isulat yung mga kwento. At ang katotohanan ay yung mga sulat na ito ay nire-remind sila sa identity nila bilang isang bansa. At kung ano yung covenant din ni Lord sa kanila in particular. At itong chapter 29, ito na po yung pinaka-last sabihin nating era sa pag-aari ng pangalawang hari sa Israel na si David. At of course, sa kanyang paghahanda ay kanya rin tinitignan na ma-unify yung Israel sa isang napakalaking vision na pagganap at yun na yung pagtatayo ng templo. And in fact, yung kanyang preparation on this particular project ay napakalaki yung kanyang contribution. Hindi po niya kinurap yung kayamanan ng Israel. Sa katotohanan, makikita natin sa ating pong paghihimay, ay grabe ho yung kanyang inihandang mga kagamitin para sa pagtatayo ng templo. Of course, ito rin yung panahon na ang kingdom, United Kingdom na po sila in particular, at yung pinaka-peak ng stability ng expansion ng paghahari ni David, at lahat ng tribes, at yung mga enemies po nila, natalo na ho nila, at na-secure nila lahat yung mga borders. Kaya kumbaga at peace ang Israel at this time. Kaya kailangan nilang gawin pagtuunan doon sa vision cast ni David ay sila yung ma-unite in particularly sa gampanin na gagampanan nila. And of course, alam natin, binanggit mo doon sa verse 1 na napaka-inexperienced pa si Solomon para pangunahan ang bansang Israel. At lalo na po yung kanyang gagampanan to build the temple. Culturally, yung pagbibigay sa panahon na yon ay lalo yung mga resources is an act of devotion. Ibig sabihin, bahagi ng kanilang kultura na in ancient time, yung mga hari, kapag nagtatayo sila ng mga temple ng kanilang mga gods na Israel, ay talagang mayroon silang pagbibigay para i-contribute kung ano yung kanilang pwedeng maibigay sa pag-project lang na po yung pagtatayo. At yung offering of gold, silver, and bronze, iron, precious stones,
ay bahagi ng kanilang expression sa devotion nila kung sila'y mga Gentiles sa kanilang gods. But the Israelites ay devotion nila in honor to the God of Israel, which is Yahweh. So ganun po yung picture kung ilalagay natin at para mas lalo nating maintindihan yung nangyayari at this point of time. But as well as spiritually, ang templo para sa Israel ay isang identity po nila yon bilang isang pinili ng Diyos, wherein in the temple ay mamimit nila yung Diyos. The presence of God is there. At alalahanin po natin, panahon pa po ito na sila po ay wala pang templong literal, but the tent. Yung tent po of meeting na tinatawag nandun po, yung tinatawag nating Ark of the Covenant, wherein they will go there to worship Yahweh. Pero this time, nakita ni David, napakaayos siya ng aking palasyo. Sabi po niya, nakatira ako sa magharang palasyo, pero yung templo ng Diyos ay hindi na ho nagiging isang, kung ilalagay natin, mas higit pa dapat na paglalaanan yung bahagi na yan. And that is why, yung pong situation na ito ay napakalaki yung gagawin nila dahil yung gagawin nila ay isang malaking gawain para sa Panginoon. Ngayon, at this time, paano niya gagawin ngayon na in His way of preparing this, ay mayunay niya ang buong Israel, lalo na sa project na ito para sa sama-sama nilang pagkilos. So nilay down po niya yung pong plano. Yun po yung unang po niyang ginawa. Though, kapag pag-usapan po yung desire to build the temple, ay babasahin niyo halimbawa yung 2 Samuel chapter 7 verse 1 and 2, even chapter 17 ng Chronicles, 1 Corinthians chapter 7 verse 1, ay ano po siya, hindi po siya yung tinatawag nating gagampan ng pagtatayo ng templo. Pero alam natin na kanyang anak na si Solomon ang magiging tinatawag nating magpapatuloy sa kanyang desire to build the temple. So ano yung action plan po niya at this time? Mayroon pong tatlong bahagi. Kung babasahin niyo po yung verse 1 and 2 ng 1 Chronicles 29, unang kanyang ginawa is kinlarify po niya yung gagawin. He clarified the task. Papansin niyo po dyan. At yung purpose in particular. Alam niyo po, kung titignan po natin ngayon, parang iniisip ko rin kanina kahit sinama ko sa prayer ng ating bansa. Napakayaman po yung bansa ho natin. Pero yung mga leader natin na nakaluklok, ay niwawagdas po nila ang ating po kapirahan. Kaya yung mga proyekto na dapat tayo ay napoprotektahan, dapat tayo ay nakikinabang, tayo yung nahihirapan. Sino ho dito yung mga nagbibigay ng voice? Pakitaas nga po mga kamay. Pwede kang magreklamo nga naman talaga kung iisipin. Dahil pinaghirapan mo na yung tutulong para sa pagsaayos ng bansa, para mag-ayos namang bagay na pwedeng proyekto ang ating bansa, pero hindi natin napapakinabangan. Pero the time na si David po, nung nag-lay down po siya ng kanyang plan para sa lalo na yung pagsasaayos at pagtatayo ng templo, inilinaw po niya yun. He clarified the task. Great talaga yung gagawin. Dahil kung papansin niyo yung ginamit na palatial structure, ay talagang i-describe ko, parang wala siyang magamit na ibang word at ginamit na lang po niya yung palatial structure. Doon yung kanyang kaharian, napaka-talaga maganda. Pero iniisip niya yung plano ng pagtatayo ng templo ay mas higit pa. Why? Because the temple is wherein God will be could meet to worship the great King and the mighty God. Parang kung ilalagay niyo yung kaisipan na mayroon ngayon si David nung kanyang inilatag yung plano sa pagtatayo ng templo, ang ating gagawin ay isang napakahalagang gawain sapagkat Diyos ang ating pag-aalayan pag nagamit at natapos ang templo.
So, ibig sabihin, ang ginamit po niyang word na yun, yung tinatawag nating, pwedeng sabihin natin, bakit natin gagawin yung pagtatayo ng templo? O may tent of meeting naman. Pero sabi niya, mas mahalaga na maintindihan natin yung Diyos na ating pinaglilingkuran ay dakila at King of Kings and Lord of Lords, and we will do a great task, and we will do it as we give things to the Lord. So, kinas po niya yung vision, pangalawa na kanyang tinignan. Kaya kumbaga sa ano po, mayroon na po talagang architectural plan. O, ang tawag din natin dyan, ang tawag natin dyan pasalin, yung drawing, blueprint. Yun, salamat. So, ibig sabihin, hindi lang po yung post project na ito yung talagang may blueprint na ipinakita po si David. Sa buong Israel, nandoon yung mga leaders, mga families, mga tribes, nagsama-sama ho sila sa isang senaryo na kinlarify niya yung gagawin, vision cast, the word, actually ang ginamit niya, the house is not for man. Tinutukoy po niya yun, yung templo na itatayo. The house is not for man, but for, ang word na ginamit po dyan, for God, for the Lord God. So grabe ho yung ganong klaseng vision na mayroon si David, na hindi niya makontin kasi talagang gustong-gusto na niya nagawin. At ang katotohanan, yung pangatlong kanyang ginawa dito sa unang binanggit natin that he laid down that great plan, which is ang pag-uusapan talaga dyan sa bahagi na yan, yung paano niya ngayon ipinakita yung gagawin. So David's commitment showed through his great preparation for God's great plan. Ibig sabihin, mayroon pong sacrifice siyang ginawa in a way. Kasi talagang pinaghandaan po niya, ginawa niya ng blueprint, but at the same time, kailangan niya yung mga tao maintindihan yung gagawin para sa bahagi ng pagtatayo ng templo. Mayroon pong isang missionary na si William Carey, siya po yung great missionary na binabanggit nila lalo na sa China. Nung naghamon po para sa pag-abot sa China, siya po'y tinatawag nating hihit to that goal. At ang kanyang binanggit ay, of course, iniwan po niya yung comfort zone po niya at pumunta po sa China para abutin ang mga tao. At mayroon siyang palaging nababanggit pag mission ang pinag-uusapan at pinakamalaking plano at binanggit po niya, and I quote, "Expect great things from God, attain great things for God." Alam niyo po, in the 38 years na ng ating church, kailan tayo nag-celebrate ng 38? Alam niyo pa po ba? Medyo nawala na yung excitement niyo kasi March pa po yun. No? Doon nag-iisip po tayo pagdating ng March, mas dapat dagdagan pa natin yung araw. No? So marami po tayong mga tinitignan na mga magagandang bahagi ng pagganap ngayon sa atin bilang isang church. And I do believe habang tayo po ay nagsasama-sama at naintindihan natin bakit natin ginagawa, halimbawa yung church plan, bakit natin ginagawa yung mission, bakit natin ginagawa yung discipleship, kasi ito yung mga pamamaraan na kung noon sa panahon ni David, inilatag po niya yung pagtatayo ng templo. Pero hindi naman natin yung iisipin sa ganung kaparagayan. Pero meron tayong building at dapat lang na maintindihan natin na hindi lang kulong sa area mayroon tayo ngayon na building, kundi panahon din marahil na ma-challenge tayo to do great things for the Lord, lalo na kung tayo po ay pwedeng humayo na sa paglilingkod sa ating Diyos. Tama po ba? Comfort zone yun. Ewan po, sabi ni Kuya David, kasama po siya yan. Sa mga bata, pwede silang kasama. Itong comfort zone natin ngayon, naka-aircon ho tayo. How about yung mga pupuntahan natin ng mga areas? Either yung church na tutulungan natin, halimbawa sa Caloocan. So, I think it is now the time. Kaya nga, bakit natin tayo church planting, bakit natin sinusuportahan yung missions, ano yung nakapaloob nito? Because it is for God, not for man.
So, ibig sabihin naman, kung nakaintindihan lang natin na hindi lang ikaw ay isang membro ng Church ng Batasan, hindi lang ikaw followers or disciple ni Lord, but you are also part of that great plan, lalo na yung tinatawag natin pag-reach out sa mga tao. Ay alam natin, napakamalaking bahagi po yan. So, ano yung pinatutukoy natin dito sa unang bahagi na gusto nating ituro sa unang part ng ating tinitingnan? So, yung great vision requires great purpose. I pray na yung pagiging member nyo dito sa ating church ay naintindihan nyo ang pagiging bahagi nyo sa pagsulong ng mga ginagawa natin na mga gampanin man yan, ito'y paglilingkod inside the church, or even doing ministry outside the church. Sapagkat yun po hindi lamang tayo nakatutok dito sa apat na corner ng ating church. But I think this is the time that we must do the work for the Lord, and that work for the Lord is not for man, but for God. So yun po yung unang ating tinitingnan po ngayon, na yung great vision ay nagre-require ng isang maayos na plano. Second, alam niyo po kung tutuusin, nagtatry kong i-compute yung mga ginamit ni David, or sabihin natin yung resources, maging yung mga contribution na ibinigay ng lahat ng mga nagbigay doon sa panahon na yon, ay hindi lamang billion but trillion, so may sigit pa ho doon. Hindi ko na po ano yung figure, pero ibig sabihin malaki po yung naka-ready para sa resources pagpatayo ng templo. So ang pwede nating tingnan dito sa pangalawa, verse 3 and 5, that great vision requires sacrificial giving. Actually, yung ginamit na word doon sa verse 3, moreover, in my devotion, the word na devotion to the temple of my God, I now give my personal treasures of gold and silver for the temple of my God. The NIV version po yun. Tingnan niyo po, hindi po selfish si David. Ang katotohanan sa kanyang kayamanan at resources na mayroon siya, ano po yan? Because His love. Actually, yung word na devotion, kung titignan niyo po sa original na lingwahe ng Hebrew, ay razon. So, which literally means goodwill, favor, delight, do wala ako yung nilagay na po dyan ata, pleasure, or acceptance. Ibig sabihin, alam ni David na lahat ng resources na mayroon siya, na inianda niya, at maging yung kanyang kayamanan at maging paghahari niya, ay dapat lang na yung kanyang devotion to the Yahweh ay maibigay niya ng my willing heart. Actually, voluntary kung ilalagay natin, a voluntary joyful commitment to God's house, or a willingness na ibig sabihin as part ng kanyang covenant and devotion to the Lord, dahil sa lahat ng favor na mayroon siya. Kasi ang katotohanan, kapag basahin niyo po yung mga ibang passage bago itong 29, nakita niya, napakaganda yung aking kaharian ng palasyo, na nai-enjoy niya lahat yung mga resources na ibinigay at pinagkatiwala ng Lord sa kanya. Pero nakita niya yung tent, parang ang Diyos na dati naglilingkuran nandoon lang sa isang meeting tent na tinatawag. Tabernakulo ang tawag pa natin po noon. Na kung saan sila napupunta, alisin po nila yun. Tapos pag nag-stay sila sa isang lugar, ititix nila uli yung tent na yun. Pero ngayon iniisip niya, mas pinaka-grandeur na si Lord dapat nandoon. Yala na yung covenant, yung Ark of the Covenant where they could meet the Lord our God. And the temple to be built up, kailangan ng napakalaking resources on that matter. So, in this way, how David showed as a model para yung sacrificial giving, siya mismo yung magsisimula. Which is, alam naman po natin na kapag ang isang leader, hindi mo siya makikitaan ng initiative para maging example sa anumang pagbibigay, siyempre naman, paano ka may encourage na magbigay din? Di po ba?
Tama po ba? Halimbawa, ilalagay natin, may konting twist lang dahil nga medyo controversial yung nangyayari sa ating bansa, lalo na yung mga leader na nalulok natin. Nasa kanilang pagiging makasarili, gahaman nga, galit ang ginagamit na word, nakikinabang sila sa kapirahan ng ating bayan na dapat natutulungan yung mga tao. Doon meron pa rin tayo mga nakikita naman, di ba, na mga tao mahanda at tama, may integridad, alam nila na paano sila mag-lead at particularly paano sila magbigay para makatulong sa ating kababayan. Of course, aware naman po kayo, yung isang batang unang sabihin natin congressman na batang-bata na taga Cavite. Sino po yung anak ni Loren? Okay, isip tuloy. Bilyonaryo pong bata ito. Parang ano pa lang po siya ata, mga 25 something. Meron siyang ipinapasa ngayon na ipinirarali sa Kongreso na from elementary ba to college, at least 1,000 allowance ng mga estudyante. Pero bago pa man yan maipasa, parang hindi pa masyadong kinakagat ng Congress para pag-usapan. Ang balita po, I think, hindi ko lang alam kung tama yung aking recollection. Mayroon ako nabasang ibinalita patungkol sa kanya. Tinignan ko rin yung mga accomplishment po niya. Ang katotohanan, yung kanyang sariling kapirahan na hindi galing sa congressman niya na allotted, nagbibigay na siya around 35,000 na ata na estudyante na kanyang nabigyan ng 1,000 a month. So, ibig sabihin, nag-start pa lang po yun. Posibleng tuloy-tuloy. Isipin niyo po yun. At kung mayroong ganong klaseng leader na nagsisimula sa kanyang resources para sa anumang project, a great project, sigurado po maiinggan niya rin po kayo, di po ba? Tama po ba? So, ibig sabihin, malaki po ang kinalalaman nito na, of course, ano ba yung pwede mong alam ko, ikaw ang leader, para ma-encourage mo yung mga member mo para maging bahagi sa anumang sacrifice na pagbibigay. Unang nakita ko natin kay David dito, David, out of his covenantal loyalty and love for God, gave sacrificially for his own treasures. Verse 3, napansin po natin yun. So yun po yung unang kanyang ginawa. Pangalawa, David challenges the people. So tingnan niyo po yung verse 5. Sino sa inyo? I think kung titingnan natin yung verse 5 sa Tagalog, ang binanggit po niya dito, tingnan natin po yan sa part na yan. Okay, verse 5. At sa iba pang bagay na gagawin ng mga dalubhasang platero, sino sa inyo ang handang magkaloob sa gawain ito ni Yahweh? So, kumbaga parang ganito po yan. Hindi po siya selfish in the way na ay dapat yung mga taong i-encourage ko at i-challenge ko, makita ko po na silang magbigay ng kanilang sacrifice para maitulong sa pagtatayo ng templo. Yun po na yung kanyang inisitibo. Ang katotohanan, bago pa man gawin at ipinakita yung blueprint, ay may nakaredy na mga resources galing sa kanyang treasures. Sariling kanya po yun. Pero dahil sa kanyang devotion na ginamit na word po dyan, he really gave and as well as challenge people to consecrate. At kami yung consecrate na yun, hindi lamang yung kanilang ibibigay na treasure para sa pagpapatayo ng templo, but sila mismo yung tao ay i-consecrate nila, italaga nila ang kanilang buhay kay Lord. And I think yun po yung isang susi na hindi ka lang magbibigay ng Lord sacrificially out of your pocket, kundi kasama yung buhay mo. Sabi mo sa katabi mo, kasama yung buhay mo. Yan. Kasi nga naman, ang dali lang naman. Halimbawa, mayroon kang 1 milyon, nag-challenge ang church, nakakailangan ng kalahating milyon. Baka ibibigay mo yung kalahating milyon, okay lang yun. Pero, out of ano lang po yung parang expression na kaya ko pa naman yun. Pero napakaganda siguro na out of that 500,000, yung buhay mo talaga
yung pagbibigay ng kalahating milyon, kaya mo na yan dahil buhay mo na isuko mo na kay Lord. Minsan po, nagbibigay tayo out of ano lang, kaya naman po yan. Pero wala talaga yung buhay natin na nakapaloob sa ating pagbibigay. And I think si David, tinignan niya. Alam ko, kaya niya magbigay ng mga stones, ng mga gold. Pero mahalaga, i-consecrate niyo yung buhay niyo. And then, madali na lang yung pagbibigay. Na po yan. Dahil kasunod po kanyang ginawa, maliban yung covenant niya kay Lord and loyalty, at challenge niya yung mga tao, ay chinek niya rin kanyang motive, yung heart. Sabi mo sa katabi mo, kumusta nga yung iyong motibo sa pagbibigay? Verse 16 to 17. Tingnan niyo po yung verse 16 to 17. Sabi po niya, ito po, I know, my God, that you test the heart and are pleased with integrity. All these things I have given willingly and with honest intent. Isipin niyo po yung parang kung ilalagay natin, tinetis mo yung heart ko, Lord. Pero bibigyan mo pa siya na dapat may kasamang integrity as well as yung tamang puso. Honest. And now, I have seen with joy how willingly your people who are here have given to you. And then verse 18, Lord, the God of our fathers, Abraham, Isaac, and Israel, I keep these desires and thoughts in the hearts of your people forever, and keep their hearts loyal to you. Ang lalim po nun. Kumbaga, ito yung treasures na meron sila. Alam ni David, lahat na yan galing kay Lord, pero pinahalagahan pa niya yung puso, yung iniisip, yung lahat ng mayroon ay dapat tama ang motibo sa pagbibigay para kay Lord. Eh, tingin po yung mahalagang tingnan natin. Parang ganito po yan eh. Yes, lahat naman po tayo may mga limitations. Lahat na kung yung daily wage mo ay ganito lang yung kinikita versus the expenses. At next Sunday po, actually, may scheme po akong isi-share po sa inyo para magiging tulong, paano natin ma-manage yung resources na mayroon tayo. Na wala tayong rason, na wala tayong naibibigay kay Lord. Sasabihin nyo, halimbawa, 100,000 yung kita mo sa isang buwan. Nakakawan talaga. Sasabihin mo, Pastor, kulang pa talaga mo sa expenses niya. Baka makamani ka. Hindi mo alam paano mo i-manage yung 100,000 na yun. Sarap naman sa ano. So, in that way, kaya alam mo po nung inaano ko ito, Lord, check ko rin yung heart ko. Ito lang din naman yung aking mayroon ako. Pero I think, yun yung magandang bahagi. You know that you are giving to the King of Kings and the great project is there, but you also see that your life will be in the right motive, in your thoughts and everything. Huwag mo sabihin, ibibigay mo ito, gagastusin lang ni Pastor yan papunta Korea. Malapit na po yun, next week na po yun. So, i-challenge ko rin po kayo for that next week, kaya maghanda po kayo. So, ibig sabihin naman po, mahalaga po na lahat ng ating ginagawa, na either as we do the work of the Lord, and even as we give the resources for the Lord, tama yung puso natin, yung motive. Palagi po yan. Hindi ka magbibigay para malaman ng kapatiran, giver ka. Hindi po. It is the God who knows your mind and your heart in the motive what you are doing that. Pero kung isang bata noong World War II na aking nabasa sa kwento, sa po siyang mahirap na bata, sabihin siguro yung daily needs nila ay ganun na lamang. Pero na nag-challenge po ng offering para sa mga need ng missionaries at the time, World War II po yan. So 1945 onwards, mga panahon na yan. At nalaman na mayroon siyang ibinigay itong bata na ito, coins. So ibig sabihin na, siyempre wala pa siguro malaking pera yung bata. At nung nalaman nagbigay siya, nag-drop siya sa offering plate, tinanong po siya, bakit siya nagbigay? Actually sabi po niya, I wish I could give more, but this is my lunch money.
Kumbaga, bibili niya ng pagkain po yun sa tanghalian. Kung tutusin, parang magugutom siya ng tanghalian pero ibinigay niya. Doon iniisip niya, I wish, sabi niya, I can give more. Pero tingnan niyo po yung ganyan sinabi, I want to help feed missionaries. At alam niyo po, his sacrifice touches the congregation. Ibig sabihin, nakatulong po yun para yung congregation maintindihin nila na kahit na yung sacrificial giving mo ay pinaka-last meal mo na, at kapag alam mo para yung kay Lord, tama motive mo, pwede mong ibigay kay Lord yan. At natouch nga po ang lahat ng congregation. So, though in that vision, pwede natin sabihin sa kapulungan na binanggit ni Pat David, ang binabanggit palagi, vision without sacrifice is only a dream. Pero at this time, alam natin si David, sa kanyang vision na ito, una siyang nagawa ng sacrificial action. Kaya po, unti-unti na-challenge din po niya ang Israel sa kanyang kapanahonan. Pero po isang tinatawag na well-known, tawag po natin dyan ay futurist author ng libro. Ang pangalan po niya ay si Joel A. Barker. Ayan, nandiyan po siya. Mayroon siyang mga sinulat na libro at ang libro na ito ay Paradigm Shifts at pag-usapan natin po yan patungkol sa ating reset na pag-aaral patungkol sa leadership. At ang ito po ang sinabi po niya and i-quote ko po. Sabi po niya, vision without action is merely a dream. Action without vision just passes the time. But vision with action can change the whole world. End quote. So, ibig sabihin po, sa nakita po natin, kung maganda ang plano, maganda pala siya ng structure, itatayo ni David. Pero hindi lang siya nanatiling, tinignan lang po niya yun. Inunahan po niya, binodal po niya yung pagbibigay with sacrificial na mayroon po siya dahil alam niya, kailangan may kasamang aksyon yung vision na mayroon sila. So, ibig sabihin po yan, malaki po ang naitutulong ng sama-samang kilos kapag alam natin tama ang motibo ng pagbibigay and we could give the heart and the life. So, sacrificial giving in application dito sa second part na ito, sacrificial giving is not about the amount, but the heart. Litin ko po yan, mapakahalaga po siya. Sacrificial giving is not about the amount, but the heart. Ang tanong natin dito siguro as we apply this second part ng ating point ng ating pag-aaral today. What are we willing or you willing to surrender for God's great work? Ano yung pwede mong i-surrender kay Lord? Willingly, sacrificially, para sa pinakamalaking gawain para sa Panginoon. At of course, kayo na po yung makakasagot po niya. So, hindi lang tinignan yung tinatawag nating plano na kung saan ay pinag-usapan yung tinatawag nating clear purpose. Tingnan din natin ngayon na nagbibigay ng yung vision, may tinatawag nating sacrificial giving. I think yung pangatlong ating isipin na isang principle na mayroon dito si David nung kanyang binanggit po itong pagtatayo ng templo. Pangatlo po, great vision inspires collective participation. Ano yung pinag-usapan natin dito sa part na ito? Ang ganda po nung yung sequences na ginawa ni David. Kasi po, nung yung lahat ng kapulungan, pag binasa niyo po yung verse 6, ito po ang response ng mga tao. Collectively, ibig sabihin sama-sama po talaga po yun. Verse 6, tingnan po sa Tagalog version po. Tumugon agad ang mga pangulo ng sambahayan. So, yung mga heads of the families na nakahipot sa time na yun. Sino dito yung mga tatay? Mga tatay! Tayo ang mga bandila! Heads of the families. So, sila po yan, yung unang nag-response. Ang mga pinuno ng lipi, yung tribes. O, sino ba yung mga tribo dito? Tribo ng Sadye, tribo ng Mustande, ano pa ba? Ano ba mga tribo dito? So, ano ba tribo dito? Ano pa ba?
tingnan niyo po, mga pinuno ng mga hukbo, ng mga katiwala ng hari. So even those who are guards or mga sundalo, mga heads of the soldiers, they are there. Tumugon po sila. And then verse 7, kung titignan niyo po yung verse 7, kusang loob silang nagbigay at ang natipon para sa gawain ng templo ay 190 toneladang ginto. Oh yes! 190 tons of gold! Parang naisip ko, grabe, kayamanan na mayroon po yun. Magkano po ba isang gramo ngayon ng ginto sa mga alahera dito? Alam niyo pa sa Brother Marlon, 3,000 plus. So, tonelada na po yun na pinag-usapan dito. 190 tons of gold. 6,000 plus na daw isang tonelada na talaga yun. So, isipin niyo po yung saan may isasakay yun. So, ibig sabihin, huge amount na natin po. Why? Because they know the great plan. They are clear. Alam nila, ipiniliwanag ni David po yun. Inilatag po niya yung blueprint. And then, alam din po nila na yung vision na yun, it requires, yung tinakit natin kanina, ng tinatawag natin pagsasacrifice. And dito, collectively, ibig sabihin with one heart, alam nila na sama-sama sila as a nation to give. Officials and leaders gave. At kung titingnan niyo yung klaseng motibo ng kanilang pagbibigay, halimbawa, gamitin po natin yung mga word na action dito sa pangalawa. The people gave willingly sa verse 6, freely and wholeheartedly. Siyempre po yun, may makasama talagang puso. Verse 9, generously, the word. Verse 14, ano bang sinasabi ng verse 14? I think sa Tagalog, tingnan natin yung verse 14 sa Tagalog. Ngunit sino, tama ba? Verse 14, yung generously, and then verse 14, ngunit sino ako at ang lahat ng ito, buong puso kaming nagkakaloob pagkat ang lahat ng ito ay galing sa inyo at ibinabalik lamang namin. Wow! Nabanggit nakaraan ni Samuel Abigail na lahat ng bagay ay kay Lord galing sa Kanya. At ito, binabalik tayo ulit dito sa panahon na ni David. Talagang alam din nila na lahat ng resources na meron sila, kayamanan man yan, buhay, ay galing kay Lord. And I think yan po yung mahalagang tingnan natin as they give collectively, alam din nila paano magbigay. Willingly, freely, wholeheartedly, generously. And different gives with one, or gives with one purpose. At kung anuhin natin yung verse 7, ay binanggit po doon yung lahat ng kanilang nalikom yun, it is because yung kusang loob nilang pagbibigay, alam nila na galing kay Lord. So ano yung pinapakita ko dito ngayon sa atin, dito sa pangatlong point na gusto natin ipinakita na katotohanan. Kasi po, great vision inspires collective participation. Dahil ito ay great work of God, or for God, hindi kayang gagawin lang ng isang tao. So God's work is too great for one person alone. And that is why all the leaders, officers, people are give willingly. Lahat nag-participate. Either the ability, o pinanggit na gold, silver, bronze, so yung pinanggit ko kanina 100 na tons of gold lang po yun, pati silver, bronze, iron, precious stones. So ibig sabihin lang, God's vision is too great for one person, and that is why it requires everyone's involvement. So, ano mong pwedeng application na tingnan mo natin dito na nakalagay po dyan? Don't say, I'm too small, my gift does not matter. Kung sabihin, maliit lang ibibigay ko, Lord, parang hindi ata, valuable. Pero ano po, yung sama-sama, pinagsama-samang lahat ng resources. Halimbawa,
congregation natin 100. Kahit piso lang ibigay ng tig-isang tao kaya, magkano lahat yun? Piso lang yun, parang si barya lang yun. Pero dito, nakita natin collectively, they give their resources for the Lord. So God's great work advances when everyone joins in it. At malaki ang nagagawa ng sama-samang pagkilos, hindi lamang yung pagbibigay, kahit na yung mga gawain. Sipin niyo po yung mga dito, yung mga iba't iba pang ministry na dapat gawin. Kapag isa lang yung gagampan dyan, mabilis mapagod. Pero kapag lahat nagko-contribute ng kanilang mga kakayanan, marami po tayong magagawa para kay Lord. Amen? So dapat yung lawakan natin ng ganung pag-iisip yung ating pong pagtingin. Hindi lang tayo iniisip natin kung ano yung meron ka, kundi ilatag mo, ibigay mo yung kay Lord. And pag sinagsama-sama mo yan, marami pong magagawa. So, great vision inspires collective participation. And lastly, great vision produces overflowing joy. Alam niyo po, kung titignan ko po yung takbo ng ating pong church for the past 38 years, actually marami pa naman talagang pwede nating ipagpasalamat at kumbaga mag-celebrate talaga po. Pero siyempre, nagdidepende rin po yung paano natin tinitignan yung mga nagaganap. Either small things ba na accomplishment or sabihin natin nagagawa unti-unti. Malaki po ang effect po niyan in a way. Kasi kung titignan niyo po yung verse 9, people rejoice greatly because they gave willingly. Parang this overflowing joy ay result ng kanilang buhay na naibigay nila, at the same time yung resources na mayroon sila na ialay nila para doon sa kakailanganin sa pagtatayo ng templo. Parang kumbaga, hindi sila nangingiling ibigay yung mga bagay na mayroon sila kasi mayroon silang joy of giving to the Lord. At yun po yung maganda pong attitude as we give for the Lord. Yung bang habang ibinibigay mo yung bagay para kay Lord, yung buhay mo, yung talento mo, nandun pa rin yung joy, part ng pwede mo maranasan as you give for the Lord. At the same time, yung joy as the fruit of generosity and obedience. And of course, when vision, sacrifices, participation come together, the result is celebration. Parang tingnan niyo po, sa ngayon, kung titingnan natin yung nagaganap dito sa church natin, may mga future na kabataan tayo na pwedeng tinitrain. Or pwede rin along the way, hindi pa natin nakikita yung full picture ng result ng ating mga gagawin along the way. Pero ang katotohanan, marami pong pwede natin i-celebrate kapag meron tayo nakikita mga result ng ating mga ginagawa. Parang ang isang illustration na pwede natin gamitin dyan ay yung isang senaryo na kapag may na-accomplish na bagay ay merong kasunod na pagsiselebrate. Parang kung ilalagay din natin, the true joy comes from giving ourselves to God's vision, or the joy of serving God far outweighs the cost. Or ilalagay din natin, the true happiness comes when we give ourselves to God's great vision. At ang katotohanan po, sa ngayon po, halimbawa na i-train natin yung mga bata at kabataan sa next na generation na pagganap, hindi pa natin nakikita ngayon. Pero as we train them sa mga susunod na mga panahon, maraming makikita natin yung result. Parang mayroon pong isang tatay na nagtanim po siya ng mangga. Sino mahilig ng mangga dito? Bigyan na naman kami, paso mas masarap. Kinalabaw ba yan? O ano ba yan? Kalabaw na. Mangga, bakit naging kalabaw? Yun pala, variety yun ng klaseng mangga na masasarap. So, Indian ba yan? Apple mango ba yan? Sa kanyang pagtatanim ay binanggit niya sa kanyang apo. Sabi po niya, hindi mo pa makakain yung bunga ng mangga ngayon, sabi niya. Pero darating yung panahon, sabi niya, at lalo na kapag nagkaroon na ng bunga, may enjoy din yung bunga ng mangga na ito. So parang ganito po yan, sa panahon natin ngayon, pwede nag-i-invest pa lang tayo ng mga bagay
para sa isang malaking proyekto or gawain na pwedeng in the later part or sa mga susunod na generation, doon natin makikita yung result. Ako ngayon, kung ilalagay ko in the 38 years ng ating church, na 25 years na ako nagpapastor sa ating church, mayroon ako nakikita kahit paunti-unti. At netitrain natin na nag-preach, and of course, nagagampanan natin yung mga kahit maliliit, at lalo na, itong palagi kong ibinabanggit ito dahil kailangan ko yung prayer nyo. Lalo na kapag inassume ko na po yung pagiging national director ng CTTV by month of June next year. Though ang transition, I think beginning from December this year, ay meron na po akong transition na gagawin shadowing our present national director, si Pastor Voltaire. So malaki po yung kapag, I think yung malaking tulong ng leaders at mga members na only in prayer, but to do the task na dapat na kayo na yung gagawa. And I think sa ngayon, lalo na po kapag inasyon na po natin yung pagtulong at pag-adapt doon sa kakalaukan at meron na pong decision yung church on that, at mamaya may meeting na po yung ESCOM para tignan yung process na gagawin sa pag-adapt ng Calaucan Church. And I think by October 19, which is yung ibinigay kong schedule, na yun yung po yung turnover ceremony, so pupunta po yung ating mga leaders doon. At si Mas Allen actually, ang kinausap ko na i-assign natin po doon sa Calaucan Church. At tinignan po yung challenge. Mamaya po i-aati ko natin yung ESCOM, wherein part of that ay dahil siya na rin yung head ng ating ESCOM, lalo yung train and trust natin ay si Pastor Allen din sa church planting head. So, yun po yung mga. So, ibig sabihin po, di mo ba't magandang tignan na kapag may nangyayaring magagandang resulta dito sa church natin, we could celebrate together. Pero kapag pangit pa ang nangyayari, hirap tayo mag-celebrate. Ang tanong ko po ngayon, you want to see good results sa gagawin natin kay Lord? Amin po ba? Join ka, kapatid. Sumama ka. Para later on, ano man yung magagandang result, kasama ka rin mag-rejoice. Amin ba? Para hindi kayo mabinsin ito, palapaka muna natin ang ganyan. Tingnan natin sa ganung uri ng pagtingin kasi otherwise, wala tayong nagagawa para kay Lord. Patay yung church natin pag ganun. Gusto niyo ba mangyari po yun? Ayan natin siyempre. Kasi yung gawain natin para kay Lord ay gawain po niya. Tayo yung mga instrument lang. And any good result, we have the reason to celebrate. Amin po ba? Eh yung nangyari nga po yung ating D-Group Assembly, ibig sabihin, dapat magpapalapakan natin ang Lord. May progress. Yan nga po, kasama ka nag-enjoy ng Sunday. I think naintindihan mo, ay kasama pala ako mag-rejoice dapat. Parang ganito rin po yan. Kung hindi ka nagpa-participate sa great work of God, pag may celebration, di mo ma-enjoy yung pag-celebrate. Makadamay ka lang. Pero yung katotohanan, parang, ay sana nagbigay na rin ako ng contribution ko, either talent or lakas or panahon sa malaking plano ng Lord. At pag may result, siyempre ma-enjoy mo rin po yun. Amin po ba? Ibig sabihin mga kapatid, ito po ang tingnan mo natin. We have a clear purpose dito po sa ating church to make disciples. Amin po ba? Yung ating church planting, yung ating mission, siya yung main trust natin na tatrabahuin. And I think, hindi building yung ating itatayo. Malinaw po sa atin yun. Tama po ba? Kasi meron na tayo niyan. Pinrovide na ni Lord. Ano ba bang pwede natin gawin? Kumilos na rin naman tayo. At yun po yung pangalawang pinanginig ni David sa kanila. We have a palace. Maayos na yung ating panahon. Hindi na tayo nakikikira. Border safe. Tunan naman natin yung para kay Lord. Huwag na tayo maging komportable sa ating kalalagayan. Nung nailatag po ni David, alam niya na marami pong pwedeng magandang mangyayari at kinakailangan niyang ipakita yung modelo na yan. At nakita natin, it requires sacrifice of giving.
But not only that, He challenged the people to be collectively do their part. At nakita naman natin, grabe po yung naging result. And then, actually po, kapag babasahin niyo po yung mga latter part nitong chapter 29, they rejoice, praising the Yahweh who gave them the resources, the life to do the building the temple. Though, of course, at this time, hindi pa naman ay tatayo yung temple sapagkat si Solomon na po yung gagawa po niya. So, ibig sabihin na yung mga kapatid, ito ang hamon natin sa atin. If you want to rejoice, the result that God can do, come join us. For the Lord's work is great. Malawak po ang gawain. And later on, papakita natin ano yung mga pwede pa natin gawin. So, ulitin po natin, great vision requires clear purpose. Great vision requires sacrificial giving. At nakita yun, isipin ko na naman yung 190 tons of gold. Gold pa lang po yun. Grabe na po yun. Grabe yung pagbibigay nila. And then of course, yung collective that they give to the Lord in participation. And lastly, nag-produce ng overflowing joy yung result ng kanilang gawain. Meron po tayong 4 na tanong dito na pwede niyong pag-usapan sa inyong mga small groups. Una, mayroon ka bang mga part ng buhay mo na hirap kang magtiwala na si Lord ang may control at siya ang magpo-provide? Paano mo may susuko yung kay Lord yung part na? Pangalawa, kung si David at yung mga tao ay nagbigay ng masaya, bukal sa puso para sa templo. Ikaw, paano mo na ipapakita ng attitude mo ng pagbibigay na may kasamang pag-ibig kayo? So may kasamang love yan. Pangatlong tanong, paano ka pwedeng maging mas generous? Wow! Not just doon sa pera, of course, pero pati sa oras, sa talento mo bilang bahagi na yung pagsamba kay Lord. Kasi hindi lang money doon. Nakita naman natin doon sa resources na nakulit nila. It's a precious source of everything, Lord. But even yung time, yung buhay, yung talento, dapat makita mo rin yun. Bahagi yung pwede mo rin yun. Lastly, bilang grupo, bilang simbahan, kung ilalagay natin, na pwede natin gawin para magbigay ng bukas palad o mag-serve together para sa glory ng Lord. So sa kaluwalhatian ng Lord, dapat palagi po yan. So that we could walk the rejoicing path. Hallelujah. Palapakan mo natin ang Panginoon sa mga ito. This winter time ay gusto ko pong gawin po natin yung pag-install. Dapat mamaya pero tama lang na ngayon. So tinatawagan natin yung mga ESCOM heads, si Pastor Alin, yung ating pong church planting head, at of course